Nakakausap na natin, bayan, kahapon ho, meron hong barilang nangyari ho dyan dahil sa rido sa tipo-tipo sa Basilan. Kamustahin natin, ano ba talaga nangyari? Si Governor ng Basilan, makakausap natin, Governor Mujib Hataman. Gov, magandang umaga po. This is Aljo Bendijo ng RMN. Hi, Arjo. Magandang umaga ho. At magandang umaga rin sa ating tagapakinig. Kumusta na ho ngayon dyan sa Basilan, Gov? Medyo as of last night ho, medyo tahimik na kasi nga nagkaroon ng kasunduan naman sa tulong ng iba't ibang ating mga peace partners at napakiusapin na bumalik sila sa kanilang mga lugar. At sa ngayon nga ho, on the way po ako, baka mawala ako sa signal. Papunta ako doon sa bayan ng Tipo-Tipo. Opo. So, ano ba talaga nangyari, sir? Well, actually, ang kwento nga lagi kong sinasabi, actually nagsimula ang tension mula nung merong pinaslang yung, kumbaga yung isang religious leader galing sa isang barangay noong October 21. Opo. Who happened, yung mga kamag-anak ay membro rin ng MILF. So, nung siguro, after a few days, parang ewan ko kung totoo hindi, meron siguro nakakwento, biglang pumunta sila doon at ang sinasabi nila gusto nilang kunin yung suspect doon sa pagpaslang. O who happened, yung suspect ay municipal guard din ng isang munisipyo. Kaya doon nagsimula actually ang tension. Mm-hmm. Ilan ho ba namatay? Meron ba namatay? Actually wala naman po. Wala. May mga wounded lang. Ilan ho ang sugatan so far? As of the record ho namin ngayon, yung sa civilian merong 4 pero isa lang ang kumbaga yung medyo serious kasi nailipat sa Zamboanga City. Okay. Doon nilipat na rin namin lahat. Pero ang accordingly sa amin PDRIM, ang serious is yung isa lang. Opo. So, it ruled out na ika nga ito pong terroristic attack. Well, sa ngayon actually medyo tahimik ka mula late afternoon kahapon hanggang sa gabi actually medyo tahimik. Mm-hmm. Okay. Yung klase ho, actually, ang pasok ko ng pamahalaan po dyan, kumusta na ho? Suspended hanggang ngayon? Actually, siyempre suspendido pero hindi ko alam kung ngayon malamang baka babalik na kasi yung mga tao dyan. Siguro kung merong mga barangay na 254 sa Basilan, yan yung barangay na pinaka-resilient. Kasi kumbaga mula noon hanggang ngayon, lagi ganyan yung karanasan nila. So, tingin ko baka kagabi pa nag-umpisang nagsibalikan. Kaya nga bibisitahin natin ngayon para ma-ensure kung nakabalik na kasi para rin makatulong. Kasi ang ano po ang pangito ng dating ng balita, under siege daw ngayon ang Basilan. Actually, alam mo naman sa social media ngayon, so siyempre mataas ang tension, pero sa totoo lang naman nagkaputukan. Kung nagkaputukan, angapin nating nagkaputukan yon, may exchange of fire between different group. Pero hindi naman ho ganun parang yung perception ng siege. So tingin ko ho hindi umabot sa ganun kasi naging witness din ho tayo nung I'm governor ako sa Marawi. Ang maganda, ang sitwasyon lang ho dito, talagang may target. At Opo. Ano ba ito? Paksyon ho ito ng MILF? Yun ang atake? Actually, pamilya na miyembro ng MILF at tingin ko sinuportahan ng mga MILF doon sa nasabing lugar. Opo. Tinutugis na po sila ngayon ng Army, ng AFP o ng Police? Actually, ang naging sitwasyon din, naging pacifier ho ang nakasundaluhan at kapulisan. Kasi ayaw naming mag-escalate yung situation, kaya minamanage namin talaga habang nagne-negotiate. In fact, in fairness sa ating mga negotiator, sa gitna sila ng putukan habang nagne-negotiate para lang paatrasin hanggang sa dulo na paatras natin. Opo, kasi ang pagkakaalam kasi, Gov, ng mga kababayan natin, meron tayong peace deal with MILF. Mga kaibigan na natin, ang kaalyado ang MILF. May lumalabas, may mga rogue MILF members daw.
Well, ang tingin ko rito, actually, buwan ko paano natin i-define yung rogue MILF, pero ang tingin ko dito dapat pag-usapan sa level ng mga mechanism ng peace panel. Kasi minsan hindi lang to first time, sa totoo lang na nangyari. Minsan parang last year may nangyari din sa almost the same yung Karatig Barangay pero ang tingin ko rito bagay ito na dapat talagang seryosong pag-usapan. Ang tingin ko it's beyond the power and authority of the local government units kasi tayo rin nakikiambag tayo doon sa observance ng peace process. Sabi nyo nga partners na natin sila and in fact karamihan sa namumuno ng Bangsamoro Autonomous Region ay galing mismo sa pamunuan ng MILF. Pero ang gusto ko lang linawin ito, hindi ito sanction ng MILF. Okay. Sigurado ako talagang lang to nagsimula sa galit kapag suspect siya dahil doon sa pagtapas lang at meron silang suspect. Siyempre tayo nanindigan tayo bilang lokal na pamahalaan na meron tayong process na ino-observe. So tingin ko ito yung mga dapat pag-usapan ng mga peace mechanism, lalong-lalo na sa antas ng national at regional kaugnay sa bagay na to. Pero tayo sa lokal tinitiyak lang natin, una, maprotektahan natin ang ating mga kababayang inosente and second, alam naman natin tong action na hindi talaga to dapat i-tolerate natin. Pero very sensitive lang kami i-handle to dahil siyempre yung observance ng peace process at ang tingin ko kausap natin yung ating security forces at law enforcers. Tingin ko iaangat nila to sa national level upang pag-usapan i-review o di kaya ano yung action na dapat na gawin is beyond sa amin. Opo, nagpadala na daw ng assistance, pagkain at iba pang tulong ang DSWD sa mga residente po dyan sa tipo-tipo kasi ang sinasabi ng gobyerno dito parang RIDO ito RIDO-related violence. Opo. Actually, totoo naman yun. Actually, no less than secretarial yan sa gitna ng negotiation nakatawag po sa akin. Siguro mga bandang 10 o'clock or 11 o'clock ng umaga. Pagkahapon dumating yung mga assistants. Actually, yun yung preparation na bisitahin natin ngayon sa tipo-tipo kasi andito dumating kahapon ng hapon yung mga assistants nila. So kung 100% or majority ay nakabalik na para makaprepare yung ating local DSWD kasama yung national regional office nila. Actually andito yung ibang staff nila sa amin ngayon. Okay, baka meron pa kayo importanteng mensahe na lang Governor Hataman sa ating mga kababayan po. Opo, go ahead. Well, actually ang gusto ko lang sabihin alam ko iba yung dating sa balita kasi yun yung naging headline yung under siege yung Barangay Tipo-Tipo sa may town ng Tipo-Tipo Municipality. Pero ako pwede kong sabihin kung sa amin dito sa lalawigan ng Basilan parang isolated case to at hindi to labanan ng tropa ng militar at ng MILF actually. Inuulit ko isang isolated incident. So very normal yung aming situation dito. In fact, kung makita nyo yung video, habang nagpuputukan yung dalawang kampo, marami pang nanonood at nagpa-vlog doon. Sa magkabilang mga kababayan natin kasi mga taga doon din sa periphery ng munisipyo. So rest assured ginagawa ng lokal na pamahalaan sa pakikipag-coordinate sa ating security sector ang lahat ng ating magagawa na hindi na manumbalik yung kapayapaan at katahimikan sa bayan ng Tipo-Tipo lalo na sa barangay Tipo-Tipo proper kasi yun lang din naman ang apektado. So wag kayong mag-alala. Nasa normal ang aming sitwasyon sa Basilan. Maraming salamat at magandang umaga, Governor Mujib Hataman ng Basilan. Magandang umaga. Good morning! Thank you!